Angela's POV. Araw ng Sabado, sumama ako sa lakad ni Rose. Ilang beses na nila ako niyaya pero ngayon lang ako nakasama. Busy kasi sa restaurant at marami naging event sa hotel na kami ang nag-cater. Text mo ako pag uwi ka na para masundo kita. Sir Hendrix, wag na po. Tanggi ko. Sabing Hendrix na lang eh. Get niya. Sige po, Hendrix. Naninibago sabi ko. Mag-enjoy ka, wag mong tipirin ang sarili mo. You should learn to reward yourself. Paalala niya. Napakagat ako sa aking labi at tipid na tumango. Don't bite your lips, it's tempting. Sabi niya at nag-iwas ang tingin. Napaawang lang ang labi ko. Don't bite your lips again. Tumango ako pero hindi ko sinasadyang nagawa ko ulit kaya naman. Napamura na siya at gano'n na lang ang gulat ko nung kinabig niyang bato ko at tinalikan ako. Pinagdikit niyang noon naming dalawa matapos ang halik. Bye, ingat ka. Paalam niya bago ko hinalikan sa noo. Nanatili ako nakatingin sa paglayo ng sasakyan nito. Bumalik lang ako sa wisya na marinig kong pagtikim mula sa aking likuran. Kanina pa ba kayo? Kaagad na tanong ko. Mapang-asar na umiling si Rose. Ang ganda ng lips mo ah. Anong lipstick mo? Tanong ni Pia. Anong lipstick? Parang nahalikan ni. Pang-aasar ni Sofia. Nag-init ang aking magkabilang pisngi dahil sa pang-aasar nila. Kahit nasa loob na kami ng fine dining, hindi pa rin siya tumigil. Sumama ka na, please. Ipapaalam kita kay Hendrix, si Sofia. Tsaka minsan lang kasi mangyari to, lalo na ngayon na uuwi yung pinsan ni Kenneth na si Jerome na dating naka-affair ni Rose. Kwento pa ni Sofia. Hoy, bakit ako nasama dyan? Saway sa kanya ni Rose. San ba? Tanong ko. Sa resort nila Kenneth, sagot ni Rose. Wala sa plano kong pagsama hanggang sa nakita ko na lang sarili ko. Kasama na sila papunta sa resort na yon. Overnight lang naman kaya pinagbigyan ko na. Kagaya ko, hindi rin nila kasama ang mga anak nila. 2 villa lang ang paggagamitan natin. Wala munang asa-asawa ngayon. Natatawang sabi ni Rose. Shit, akala ko pa naman makakapag-honeymoon kami ng sweetheart ko. Malungkot na saad ni Michael. Sinaman siya ng tingin na Sofia. Sa takot na mag-away sila mag-asawa, inalo na lamang ito ni Michael. Sumigaw si Rose at sinalubong ang isa pang lalaki. Jerome! Napamura si Kenneth dahil sa ginawa ng asawa. Tawa ng tawa si Michael nang makita ang nakabusangot na kaibigan. Tumuloy kami sa may open cottage na tinakbuhan ni Rose. Ako na! Nagulat ako nang biglang sumulpot si Tamaro. Tinangkang kinuha ang bag na dala ko. Pinilit kong alisin ang kamay niya sa bag ko. Nang magtagumpay, kagad ko pa siyang iniwanan. Kagaya ng mga kaibigan, may itsura din sa Jerome. Mukha nga lang talagang pilyo. Si Kenneth masungit na misteryoso. Mas mukhang approachable sa Jerome kaysa sa pinsang si Kenneth. Stop staring at him. Malamig na untag ni Tamaro. Tumalim lalo ang tayo nito sa akin pero tinaasan ko lamang siya ng kilay. Sino ka para sunduin ko? Masungit na sabi ko bago ko lumayo sa kanya at pumunta kay na Sofia. Nag-uusap kami ni Sofia na magulat ako na biglang may malaking bultong humarang sa harapan ko. Tumambad ang ganda ng katawan nito. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya at tatapunan pa rin tingin ko ang tattoo niya. Hi! Bati niya. Naiilang akong umiti sa kanya. Tumayo ako para magpakita ng respeto. I'm Jerome. Ikaw? Angela. Angie na lang, sagot ko. Mas lalo lumapad ang ngiti niya. Nice to meet you. Sabi niya at gulat ako nang yumakap siya. Borha! Galit na tawag ni Tamaro sa kanya. Nakangising bumaling si Jerome dito. Sorry, Lolo Tamaro. Yakap niyang uso ngayon. Pangaasar niya pa dito. I'm sure wala ka pang boyfriend o asawa. Ako pwedeng-pwede, Jerome. Banta ni Tamaro. Shut up, Tamaro. Ako ang nauna sa kanya. Naiirita ang baling ni Jerome dito. Bumaling muli siya sa akin. You can love me today, just don't leave me tomorrow. Natawa ang iba dahil sa kalokohan niya. Leave her alone. Matigas na banta ni Tamaro. Asawa ko yan. Laban ni Tamaro na ikinatawa ko. Pinagsasabi nito. Kumunot ang noo ni Jerome. Akala ko ba forever kay ni Maricar? Yan, di na nahimik ka rin gago ka? Pumasok kami sa aming villa para makapagpalit ng pang-swimming. 2 queen-size bed ang nasa loob kaya naman si Pia ang makakatabi ko. Lumabas din kami na makapagbihis. Excited silang lumangoy. Nagpaiwan ako sa pampang dahil hindi pa ako lalangoy. Mag-usap tayo. Si Tamaro. Huwag ngayon. Tamad na sabi ko at di man lang siya tinapunan ng tingin. Come back to me please, I'm begging you. Namamaos na sabi niya. Sure. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Bahagyang kumunot ang noon niya. Marahil na bigla sa aking sinabi.
Tinangkang yayakapin sana ako nang mali ako magsalita, dahilan para matigilan siya. Die first. Flashback. Kung bakit ba naman kasi pumulot pa ako ng batong ipupukpok sa sarili ko? Pagmamaktol ni Tamaro. Tamaro, sige na, ako nang bahala dito. Magpahinga ka na lang sa itaas. Present ako. Kakalipat lang namin sa bahay na regalo sa amin ng mommy niya. Kung umalis ka na lang sa harapan ko nang hindi ako nabubisit sa'yo, pagtataboy niya sa akin. Hindi ako nakaimik. Siya naman ang naiisip ko. Ninirapan na lang niya ako at hindi na ako pinansin pa. Nagpatuloy ako sa pag-ayos ng gamit. Maingat kong binuhat ang isang balikbayan box para ayusin yon. Di naman ganun kabigat kaya naman inakyat ko na sa itaas. Pagdating sa kwarto, hindi sinasadyang nabitawan ko yon. Nabasag ang laman mga picture frame. Nakakatakot na sigaw ni Tamaro ang narinig ko. Hindi ko sinasadya, nadulas sa kamay ko. Paliwanag ko. Nagtangis ang panga niya. Nabigla ako nang binato niya sa akin ang hawak niyang nakatuping mga damit. Wala ka talagang kwenta, sigaw niya. Nabilis kong pinahid ang tumulong luha. Lumod ako para pulutin ang basag ng mga frame. Doon ko lang nalaman kung bakit gano'n na naging reaksyon niya. Ang ilan doon, family picture nila at picture ng ama niyang matagal nang pumanaw. Napangawi na lang ako na makaramdam ako ng hapdi at nakitang dumudugo ng kamay ko dahil sa bugbog. Tamaro, tawag ko sa kanya. Kumunot ang noon niya na makitang papalapit ako sa kanya. Bago ko pa man siya mahawakan na itulak niya na ako, dahilan para mapaupo ako sa sahig. Tinabahan ako at kagad na pahawak sa aking sinapumpunan. Nagangat ako ng tingin sa kanya pero wala ako nakitang bakas ng pagsisisi o pag-aalala. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong masaktan, banta niya. Mas lalo siya naging mailap sa akin ng mga sumunod pang araw. May takot din ako na baka ano pang magawa niya sa akin kung malapit ako sa kanya. Aalis tayo, sabi niya isang araw na ikinagulat ko. Kakauwi niya lang at di ko alam kung saan siya nagpalipas ng gabi. Ano bang kailangan suotin para makapaghanda ako? Mahinahong tanong ko. Ayokong galitin siya dahil halatang iritado na. Tamad siyang tumingin sa akin. Ikakasal ulit si Pia at Leon. Kung hindi ka lang hinanap ni Pia sa akin, hindi kita isasama. Nakaramdam ako ng excitement para sa aking kaibigan. Pero wala akong maisusuot para doon. Problema ko. Nagtaas siya ng kilay at mapanoy ang umisi. Sino ka ba para pansinin ng mga tao doon? Kahit anong isuot mo, walang may pake. Asik niya. Umakit na lang ako sa kwarto para maghanap ng damit. Gusto ko lang naman maging presentable. Formal na okasyon yun. At siya lang din naman ang iniisip ko. Magkasama tamang kaya naman ayoko ding mapahiya siya kung ano man ang isusuot ko. Nakita ko yung luma akong dress. Kulay puti yun. Di naman lumaki ang katawan ko kaya sa tingin ko po pwede na yun. Maganda at simple. Tanghali pa lang nakaayos na ako. Kailan pa kasi namin bumiyahin ni Tamara papunta sa venue ng kasal at mas lalo na ang kurba ng aking katawan dahil sa suot kong dress. Heart-shaped spaghetti strap iyon na hanggang tuhod. Medyo halata na rin ang umbok ng tiyan ko. Nakalugay ang aking buhok at taglagay ng konting makeup. Bakit pinapakatagal mo? Salubong na bulong nito sa akin pagkababa ko ng hagdan. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Napailing na lamang siya na parabang nadismaya siya. Nakaramdam ako ng hiya. Buong akala ko magugustuhan niya ang ayos ko. Hindi na lang ako sasama. Naiiyak na sabi ko. Dinuro niya ako at marahas na hindi na papalabas. Hoy Angela, wala akong panahon sa kaartehan mo. Mahina ako umiyak sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe kami. Unang bumaba si Tamara pagkarating namin sa venue para bang wala siyang kasama. Bumaba na lang din ako at sumunod sa kanya. Na makahabol, sinubukan kong kumapit sa kanyang braso na kaagad niyang tinabig ang aking kamay. Iniwan niya ako na may tumawag sa kanyang kakilala. Naramdaman ko ang kakaibang tingin sa akin ng ibang mga bisita kaya naman sa hiya. Lumapit ako kay Tamaro at kumapit sa braso niya. Kailangan ko ng kasama. Nagulat siya. Nilingon niya ako at sinaman ng tingin na para bang pinapalayo niya ako sa kanya. Yan ba yung asawa niya? Natatawang bulong ng isa. Bakit parang... Hindi na nila yun tinuloy pero mapang-insulto silang tumawa. Nang hindi na makayang hiya, nagpaalam siya sa mga kausap at tinila ako sa kung saan. Napadaing pa ako sa higpit ng hawak niya sa akin pero wala siyang pakialam. Bakit? Tanong ko. Pwede bang huwag kang lalapit sa akin? Matigas na utos niya. Pero hindi ako sanay dito. Wala akong pake. Galit na asik niya. Bumigat ang aking dibdib. Uminit ang gilid ng aking mga mata. Ikinakahiya mo ba ako, Tamaro? Naiiyak na tanong ko pa.
Oo, ikinahihiya kita. Diretsahang sagot niya. Tumulo ang aking mga luha. Wala naman akong ginagawang masama. Umigting ang kanyang panga. Wala kang ginagawa pero sa tuwing kasama kita, hinihila mo ako pababa. Giit niya. Di ako nakaimik at mas lalo lang naiyak. Sino namang gugustuhin makasama ka? Tangina, napakamalas ko. Sabi niya at iniwan ako mag-isa doon. End of flashback. Anong problema mo? Tanong ni Rose sa asawa na makitang nakabusangot ito. Ganyan talaga ang mga insecure. Pangaasar ng pinsang si Jerome. Sinaman siya ng tingin ni Kenneth. Hindi ako insecure. Bumalik din sa tahimik ang lahat matapos magkaasara na magpinsan. Kami ni Pia ang magkatulong na nag-ihaw hanggang sa mailang ako nang lumapit si Leon sa kanya. Niyakap ito mula sa likod at hinalikan. Nahihiya naman siyang sinaway ni Pia pero mas lalo lang nagpatuloy sa Leon para asarin ang asawa. Napangiti na lang ako at napaiwas ang tingin. Para silang may sariling mundo. Ganon siguro talaga kapag totoo ang pagmamahalin niyo sa isa't isa. Napabalikos ako nang biglang may humawak sa bewang ko. Tulungan na kita dyan. Si Tamaro. Sinamaan ko siya ng tingin. Mabilis kong tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Hindi na. Pagtanggi ko kaagad siyang tinalikuran. Sige na, tutulungan na kita. Pamimilit niya na paulit-ulit ko ring tinanggihan. Sa inis, padabog kong binigay sa kanyang hawak kong pamaypay at iniwan na siya doon. Eh di siya mag-isang gumawa. Bakit palapit siya ng lapit? Ito na ang matagal ng gusto, hindi ba? Akala ko ba nakakayahang kasama? Umalis ako doon at napailing tawagan si Jessa habang naglalakad sa may dalampasigan. Napanguso na lang ako na makita kong mahirap tumawag dahil walang signal. Babalik na lang sana ako nang humarang sa daraanan ko si Tamaro. Angie, please. Anong ginagawa mo dito? Masungit pang tanong ko sa kanya. Please Angie, gusto lang talaga kitang makausap. Pakiusap niya. Sinaman ko siya ng tingin. Binigyan na kita ng chance na magpaliwanag. Ano pa bang gusto mo? Naiiritang tanong ko. Bago pa man siya makasagot, naglakad na ako palayo. Tinawag pa niya ako pero hindi ko na lang pinansin. Huwag mo nga akong sundan, sigaw ko. Napasigaw na lang ako nang higitin ako nito sa braso at sa pilitang iniharap sa kanya. Sumalubong sa akin ang nalulumo niyang mga mata. Kung yun lang ang paraan para bumalik ka sa akin, gagawin ko. Sabi niya na ikinakunot ng noo ko. Di siya nagsalita. Hindi ako nakagalaw nang bitawan niya ako at naglakad siya patungo sa may dagat. Nanlaki ang mata ko. Kung magpapakamatay ka, wag mo akong idamay. Sigaw ko sa kanya pero hindi siya natigilan. Nagpatuloy lamang siya. Takaramdam ako ng takot pero hindi ko na lang pinansin. Bahala ka dyan. Wala din akong panahon sa drama mo. Pagsuko ko at pinagpatuloy ang paglalakad. Marin ako napapikit. Hindi kaya ng konsensya ko. Mas lalo ako nakaramdam ng takot na makita kong wala na si Tamaro. Tamaro, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Ang dami ko nang iniisip tapos dadagdag pa siya. Ilang beses pa akong sumigaw pero hindi talaga siya nagpakita. Sa takot, tumakbo na rin ako patungo doon at lumusong. Huminto lang ako na nasa may bandang dibdib ko na ang tubig. Tamaro! Isa pang malakas na sigaw ko. Napansin ko na lang umiiyak na ako. Tamaro, please. Mahinang pakiusap ko dahil hindi ko rin alam ang dapat kong gawin. Aalis na sana ako para humingi ng tulong nang magulat ako na may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Angie, please. Hingal na sabi niya. Mabilis ko siyang hinarap. Nakita ko namumutla siya. Hinampas ko siya sa dibdib, paulit-ulit habang sinisigawan siya. Grabe ang takot na nararamdaman ko dahil sa kanyang ginawa. Hinila niya ang kamay ko at kagad ako hilabig palapit sa kanya at hinalikan. Sinubukan ko siyang itulak pero masyado siyang malakas. Please Angie, be my wife again. Pagsusumamo niya nang matapos ang halik. Walang salitang lumabas sa aking bibig nang tinalikuran ko siya. Be his wife again? Kailan ba niya ako tinuring na asawa niya? Habang naglalakad pabalik agad kong napansin madilim ang kalangitan. Uulan pa ata. Dahil sa takot na maabutan ng ulan, naghanap ako ng ibang daan na mas malapit. Sinundan ko ang ilang karatulang nagtuturo ng daan pabalik. Kung sa dalampasigan ako daraan, paniguradong maaabutan ako ng ulan. Habang tinatahak ang masukal na daan na iyon, napamura ako nang bigla na lang kumulog kasabay ng pagkidlat. Sa dulo ng mga karatulang iyon ang mga bagong villa ng resort na under construction pa. Napasapo na lamang ako sa aking noo. Ito yata yung sinasabi ni Rose na expansion. Pipiit na sana ako pabalik nang muling kumidlat ng malakas, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Wala na ako nagawa kundi ang tumakbo papasok sa mga villa na yon.
Sa lahat ng yon, isa lang ang nakabukas. Nang makapasok, agad ko ring isinara ang pintuan. Kailangan ko pa rin mag-ingat kung doon ako magpapalipas ng gabi. Mas safe kung sarado ang pintuan. Wala pang linya ng kuryente. Tanging lampshade na di-battery lamang ang nandoon. Mukhang gamit ng mga gumagawa ng villa. Bukas ang bintana kaya naman kita mula sa loob kung gaano kalakas ang buhos ng ulan sa labas. Napabalikwas na lang ako nang biglang may nagtangkang magbukas ng pinto. Narinig ko ang reklamo ng nasa labas. Base sa boses, lalaki iyon kaya naman mas lalo ko nakaramdam ng takot. Sinubukan kong sumilip sa may bintana. Malapad at matipunong dibdib na lalaking walang pang-itaas sa damit ang tumambad sa akin. Na makita kong kanyang kabuuan, nakumpirma ko kung sino ito. Tamaro? Sambit ko. Labag man sa loob, lumapit ako sa may pintuan at binuksan ito. Anong ginagawa mo dito? Matarin na tanong ko pa sa kanya. Para siya nakikita ng liwanag nang makita ko. Napangiti pa ito at tangkang lalapit sa akin nang mabilis kong isinara ang pintuan. Angie, please, papasukin mo naman ako. Pakiusap niya. Humanap ka ng sarili mong villa. Sigaw ko. Pero sarado yung iba. Laban niya. Sipain mo yung pinto para bumukas. Laki-laki ng katawan mo eh. Pagdadahilan ko. Please, Angie. Malumanay na pakiusap niya. Di ko siya pinansin. Naganap ako ng pupwedeng ipambalot sa aking katawan na makaramdam ako ng lamig. Nang makahanap ng kapirasong tela, nagsumiksik ako sa sulok ng kwarto. Natahimik si Tamaro sa labas pero rinig ko ilang beses na pag-ubo nito. Tingnan mo, balak pa yata manghawa ng sakit? Hahayaan ko na sana ngunit hindi kaya ng konsensya ko. Saktong pagbukas ko ng pinto, bumalagtas si Tamaro sa sahig. Nakasandal pala ito sa pinto kaya naman nang buksan ko, sumama siya. Sinermonan ko pa siya sa pananatili niya doon kaysa humanap siya ng paraan para makasilong. Tanging pag-ubo lamang ang sinagot niya sa akin. Inawakan ko siya para muling palabasin ang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Nilalagnat ka pa, sita ko. Mga hawa talaga eh. Napabuntong hininga na lamang ako, tiniyaan siyang pumasok sa loob. Sa kabilang sulok ko siya pinapwesto, malayo sa akin. Ayan, sa'yo na, sabi sabay bato sa kanya ng kapirasong tela. Nagtaas ako ng kilay na makita kong mabilis niyang kinuha iyon at ibinalot ang kanyang sarili. Aba't hindi mo lang tumanggi? Doon ko lang naisip na baka giniginaw nga talaga siya at masama ang pakiramdam. Sa pagod at sa lamig ng paligid, hindi ko na namalayan na kailip na ako. Naalimpungatan lang na may maramdaman akong bumubunggo sa aking katawan. Nanlaki ang mata ko na makita kong sobrang lapit na ni Tamaro sa akin. Pilit na nagsusumiksik sa aking tabi. Ano ba? Sigaw ko. Ang lamig! Nanginginig na reklamo niya. Sisitahin ko sana kasi nakaramdam ako ng awa dahil sa itsura niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Tinulungan ko siya at inayos ang pagkakabalot ng kapirasong tela sa kanyang katawan. Malaking lalaki ito kaya naman hindi naging sapat iyon. Sinulat ko ang noo niya. Mukhang inaapoy na talaga siya ng lagnat. Hinayaan ko siyang manatili sa aking tabi. Thank you. Nahihirap ang bulong niya. Hindi ko siya pinansin o nilingon man lamang. Ayoko makipag-usap. Angie, seryoso ako. Gagawin kong lahat para bumalik ka sa akin. Paos na sabi niya. Napairap ako. Nilalagnat na nga pero ang kulit pa rin. Manahimik ka nga muna dyan. Sit ako sa kanya. May mas malalim pa akong dahilan. Pagpapatuloy niya. Ano? Matapang na tanong ko pa. Uminit lang ang ulo ko nang umiling ito. Hindi ko pa po pwedeng sabihin sa'yo. Tsaka na pagmahal mo na ulit ako. Sagot niya. Sa'yo na lang yung paliwanag mo. Nanlaki ang mata ko na makita kong aamba siya ng yakap sa akin. Mabilis kong tinabig ang kanyang kamay. Mahal kita, Angie. Sabi niya na nagpapintig sa kanyang tenga. Sinungaling? Sigaw ko sabay sampal sa kanya. Sinungaling ka? Sinungaling? Umiiyak na bulong ko. Napabalikwas ako na maramdaman ko ang kamay niya na ikinilong ang pisngi ko. Marahan niyang pinahira ng luha sa aking mga mata. Tinakbo ko ang kamay niya. Ayoko maging pangalawa lang. Ayoko maging palakiputas at pamalit lang kay Maricar. Sawang-sawa na ako. Sigaw na iyak ko. Shh! I'm sorry. Pag-aalo niya. Tinanong kita noon. Tinanong kita kung mahal mo rin ba ako. Pero anong sinagot mo, Tamaro? Anong sinagot mo? Nanatili lang siyang nalulumong nakatingin sa akin. Akala mo? Akala mo? Akala mo lang. Madaing sabi ko. I did not mean it, Angie. Laban niya.
Tapos na, Tamaro. Tapos na tayo. Pagmamatigas ko. Narinig ko pa ang pagsinghap niya. Nakita ko may tumulong luha sa kanyang mga mata. Give me another chance, Angie, please. Umiiyak na pakiusap niya. Marahan akong umiling. 2 buwan, Angie. Pag hindi pa rin talaga, gawin mo ng gusto mo. Napaawang ang bibig ko. Anong akala mo dito, Tamaro? Laro? 2 months, Angie. Please. Pamimilit niya. Nakabalik din kami sa resort kinaumagahan. May sakit pa rin si Tamaro at alalang-alala sila sa amin. Nag-alok si Pia sa kanila na ako sumabay ni Leon pabalik ng Manila. Hindi pa man ako nakakasagot, bigla na lang kinuha ni Tamaro ang bag na hawak ko. Ako na maghahatid sa kanya. Hindi ako nakaimik. Hanggang sa mapalingon kaming lahat sa pagdating ng itim na Ford Ranger ni Sir Hendrix. Marahan kong kinuha ang bag ko mula sa kanya. May sundo ako. Nanatili ang tingin ni Tamaro sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata, ngunit hindi ko na lang pinansin. Lumapit ako sa kanila, nagpasalamat at nagpaalam. Lumapit si Michael sa pinsan nang bumaba ito sa kanyang sasakyan. Matapos akong yakapin ni Rose, lumapit din si Jerome para yumakap at magpaalam. See you next time, sabi niya at kumindat pa. Yung sinabi ko sa iyo, Angie, pag-isipan mong mabuti. Paalala pa ni Tamaro. Angela? Tawag sa akin ni Sir Hendrix. Matapos maling-balingan, iniwan na ako ni Tamaro. Ilang hakbang pa lang nagagawa na ako ng may pahahabol pa ito. Kaya ko maghintay pero pag nainip ako na mismo ang gagawa ng paraan. Banta pa niya. Naglahad ng kamay at tipid ng ngiti ang sinilubong sa akin ni Sir Hendrix nang lumapit ako sa kanya. Tahimik ako habang nasa biyahe. Hinayaan din niya ako. Naisip niya siguro pagod ako at mas gusto kong manahimik. Naguguluhan ako dahil alam ko namang hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para kay Tamaro. Masyado lang talagang natabunan ng galit. Naputol ang pag-iisip ko na maramdaman ko. Hinawakan ni Sir Hendrix ang kamay ko. Sinulyapan niya ako nang nilingon ko siya. Naging mabilis ang galaw niya. Sandali niya akong hilalikan sa labi na ikinagulat ko. Sir, something's wrong. Nag-aalala lang sabi niya. Nanatili ang tingin ko sa kanya. Hindi nawala ang pagkakakunot ng kanyang noo habang nakatingin sa daan. Marin ako napapikit. Tama siya. There is something wrong. Flashback. Siguradong masaya doon. Ano bang ginagawa niyo karaniwan kapag Pasko? Excited na tanong ko. Bespiras ng Pasko at aaten kami ng kanilang family reunion. Excited akong mas makilala pa ang pamilya ni Tamaro. Nagtaas siya ng kilay at napangisi. Sino bang nagsabi sa'yo na isasama kita? Family gathering yon, hindi kita pamilya. Madiing sabi niya. Hindi ako nakaimik. Nagawa pa niya akong tingnan mula ulo hanggang paa. Kahit nila Merced ng apelido mo, hindi kita tinuturing na parte ng pamilya ko. Patuloy niya. Sa bawat araw na magkasama kami, ipinapamukha niya sa akin na ayaw niya talaga sa akin. Hindi ko na rin alam kung paano ko natatanggap ang masasakit na salitang iyon. Sinigurado kong maayos ang pagkakalock ng gate pagkaalis na Tamaro. Mapait na lang ako napangiti nang tumingin ako sa aming bahay. Ako na naman mag-isa ang naiwan. Malungkot ako napatingin sa regalo ko para sa kanya. Ito sana ang unang Pasko namin bilang mag-asawa. Hindi kami magkasama. Di rin naman ako makapunta kina Tia Magda dahil hanggang ngayon may tampo pa rin to sa akin dahil sa pagpapakasal ko kay Tamaro. Nagpadala lang ako ng pera sa pinsan kong si Jessa para may ipanghanda sila. Nakatulog ako dahil sa lungkot at naalimpungatan na makarinig ako ng sunod-sunod na pagbusina. Nang sumilip sa bintana, nagulat ako na makita kong si Tamaro iyon. Tumingin ako sa wall clock at nakitang masyado pang maaga. Bakit napaaga atang uwi mo? Tanong ko sa kanya. Dalian mo at magbihis ka. Tamad na sabi niya sa akin. Ha? Magbihis ka na. Naiiritang bulyaw niya pa. Nabilis ko siyang sinunod. Sinuot ko ang dress na dapat sana susuotin ko sa reunion nila. Malakas ang pakiramdam ko na doon din ang pupunta namin. Isasama mo na ako doon? Tanong ko. Inahanap ka nila. Tamad na sagot niya. Nakaramdam ako ng tuwa dahil sa kanyang sinabi. Iba ang pakiramdam. Nahanapin ako ng pamilya niya. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May lalaking kasing edad niya ang sumalubong sa amin. Pagdating namin sa kanilang mansyon, kahawig niya ito kaya naman kumpirma kong isa ito sa mga pinsan niya. Bumaling sa akin ang lalaki. Napahigpit tuloy ang kapit ko sa braso ni Tamaro. Di nagtagal nakaramdam ako ng sakit nang pinilit niyang tanggalin ang pagkakahawa ko sa kanya. Kita ko nag-iwas ang tingin ng pinsan niya na makita ang ginawa ni Tamaro. Napayo ko na lamang ako dahil sa hiya. Nasa garden silang lahat.
Sabi nilang nito para basagin ang katahimikan. Naunang naglakad si Tamaro at iniwan na naman ako. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Ikaw si Angela? Nakangiting tanong ng isang babaeng sumulpot sa kung saan. Tipid akong ngumiti at tumango sa kanya. Maganda siya at mukhang mas bata sa akin. Ako naman si Pat. Pinsan ako ni Kuya Tamaro. Pagpapakilala niya. Nailang akong ngumiti nang tingnan niya ang kabuuan ko. Parang magkasing edad lang tayo ah. Ang laki na rin ng tiyan mo. Puna pa niya. Di pa man ako nakakabawi nang kaagad niyang kinuha ang kamay ko at tinila ako kung saan. Ipapakilala niya raw ako sa iba nilang pinsan. Maganda talaga ang lahi nila Tamaro. Sa tuwing may papakilala kasi ito sa akin para ako nakakakita ng mga artista. Mababait sila sa akin. Ang ganda mo, tsaka yung pagkamorena mo ang ganda rin. Puri pa sa akin ang isa sa kanila. Salamat. Nahihiyang sabi ko. Kain na tayo, nagugutom na ako. Yaya ni Pat sa amin. Bago sumama sa kanila, nagpaalam muna akong pupuntahan sa Tamaro. Nahiya akong maglakad papalapit sa table kung saan siyang kasama ng pinsan niya na lalaki. Kagaya niya, nagagapuhan din ng mga ito. Tamaro, tawag ko dito. Excuse us, sabi ni Tamaro at tinila ako palayo sa mga ito. Ano bang kailangan mo? Singhal niya sa akin. Nagugutom na kasi ako pagdadahilan ko. Punyeta naman, Angela. Nasa akin bang pagkain at kailan mo pa akong tawagin? Sigaw niya sa akin. Mabilis ako naging emosyonal. Dala na rin siguro ng pagbubuntis ko. Gusto ko lang naman sanang itanong kung gusto mo sabay na tayo. Lalong dumilim ang itsura nito. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpabida. Kusan maraming tao doon ka din. Bakit Angela, hindi ka ba kontento sa atensyon ng mga pinsan kong babae? Pati sa mga lalaki kong pinsan gusto mo. Ikaw pa din? Sumbat niya sa akin na inilingan ko na lamang. Oo nga pala, malandi ka nga pala. Nakangising sabi niya dahilan para agad na lumapad ang palad ko sa pisngi niya. Na makabawi siya, ganoon na lang ang gulat ko na mahigpit niyang hinawakan ang pangako. Huwag ka magalit sa sinabi ko dahil yun ang totoo. Umuwi ka na. Sigaw niya sa akin bago ko padarag na binitawan. Sorry, hindi ko sinasadya. Naiiyak na sabi ko at takang hawakan ng pisngi niya nang tinabig niyang kamay ko. Dumukot siya ng pera sa bulsa at marahas na iniabot sa akin. Pamasahe ko raw at umuwi na raw ako. Mas lalo pang bumuhos ang luha ko. Ano bang mali sa inaalala ko siya na gusto ko sabay kaming kumain? Imbes na umuwi, dumiretso na lang ako sa bahay ng aking kaibigan na si Mariposa. Di naman siguro ako makakabala sa kanya dahil mag-isa lang din siya sa kanyang apartment. Wow, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa undas. Pura niya na makita ako sa labas ng apartment niya. Inampas ko siya sa braso. Mabuti na lang at may kaibigan akong kagaya niya. Pwede bang dito ako magpasko? Malungkot na tanong ko pa. Di niya ako sinagot pero nilakayan niyang bukas ng pinto. Tanda na pinapapasok niya ako. Grabe naman yung asawa mo. Asik niya na ikwento ko sa kanyang nangyari. Ayaw niya lang talaga yung presensya ko. Malungkot na sagot ko pa. Di iwanan mo. Di naman ganun kadali yun, Mariposa. Akong pumilit sa kanya sa sitwasyong to, kaya wala akong karapatan na umayaw dito. Paliwanag ko. Wala naman yon sa kung sinong pumilit, Angela. Kung nasasaktan at nahihirapan ka na, may karapatan ka ring umayaw. Magbabago din naman siguro si Tamaro. Baka kailangan ko lang maghintay. Mahinang sabi ko at di ko na nagawang tumingin pa sa kanya. Paskong Pasko, hindi pa rin tapos sa drama mo? Kanta na lang natin yan. Nganitian ko na sana siya kaso biglang nawala ang ngiti ko na marinig ko ang kantang nagplay sa DVD player nila. Someday by Nina. Agad niya kinuha ang microphone at tumayo sa harapan ko. Mariposa, parang ayoko na. Sambit ko sa kalagitnaan ng pagkanta niya. Ano sabi mo? Nahihirapan na ako. Sabi ko at napahagulhol na. Pero ang lukang si Mariposa nagpatuloy na. Pagkatapos ng kanta niya agad niya ako niyakap. Huwag ka mag-alala. Kung hindi man dumating yung oras na matutunan mong mahalin si Tamaro, mali mo naman darating yung oras na matututunan mo lang na magmahal ng iba. End of flashback. Ay, bongga yun. Natatawang sabi ni Mariposa. Nakita kami sa isang mall. Sasamahan ko siya sa restaurant ni Don Facundo para makapasok din siya at magkasama sila sa trabaho. Mas malaki pala ang sahod sa inyo. Napakalaking tulong nun, sabi pa niya. Oo. Tsaka hindi lang sa restaurant hiring. Ngayon, pati na rin sa hotel nila. May bagong branch na kasi sila sa may Paranaque. Kwento ko sa kanya.
Kamusta na kayo ni Sir Hendrix mo? Tanong niya. Anong kami? Walang kami. Agad na sagot ko sa kanya at napasimsim sa juice ng manayo ang aking lalamunan. Walang kayo, pero kung makapaghalikan kayo. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Angela, kung may nararamdaman ka na talaga dyan, sa Hendrix mo na yan, abay makipaghiwalay ka muna na maayos sa asawa mo. Pangaral niya. Yun nga ang problema eh, daing ko. Kumunot ang noon nito. Humihingi si Tamara ng 2 buwan. Pag hindi daw talaga, papayag siya makipaghiwalay. Kwento ko. Ay anong balak mo? Nagkibit balikat lamang ako. Eh baka may nararamdaman ka pa. Ako sa niya. Wala na ah. Wala na. Pero natatakot ka? Nagiwas ako ng tingin. Tama naman si Mariposa. Natatakot nga ako. Na maghapon nagpatuloy ako sa trabaho habang iniintay si Mariposa. Marami nag-a-apply kaya naman sa hall ng hotel sila nakapila ngayon. Kumpiyansa naman akong matatanggap siya dahil magaling at masipag talaga. Angela, may naghahanap sa'yo. Nasa table 9. Sabi ng isa sa mga katrabaho ko. Napasimangot ako na isiping baka si Tamaro iyon. Pero habang palapit kagad may na muong kaba at galit sa aking dibdib. Angela? Tawag niya sa akin. Ano pong kailangan ninyo? Matapang na tanong ko. Angela, patawarin mo ko. Pag mamakaawa niya. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Dahil lahat ng sakit bumabalik sa akin. Hindi ko sinasadya. Muling sambit niya. Hindi ko siya pinansin. Nanatili lang akong walang reaksyon at hindi nakatingin sa kanya. Nagulat ako nang unti-unti itong lumuhod sa aking harapan. Nagmamakaawa ko sa iyo, Angela. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Balikan mo na si Tamaro. Umiiyak na pakiusap ng mami niya. Tumayo na po kayo dyan. Sabi ko at pinaghila ko na siya ng upuan. Wala pa ring tigil ang pag-iyak niya. Nasa amin na tuloy ang atensyon ng ibang customer. Hindi ko talaga sinasadya ang mga nangyari noon, Angela. Pagpapatuloy niya. Matagal na yung tapos, sabi ko. Ang kamay kong nakapatong sa may mesa ay dahan-dahan niya nang hinawakan. Hindi ko hinihinging patawarin mo ko. Alam ko lang grabe nagawa ko sa'yo pero nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon ng anak ko. Dahan-dahan kong inilayo ang kamay ko. Ano po ba talagang nangyari? Tanong ko. Dahil sa tanong kong to, napayo ko na lamang ito. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ilang araw lang pagkatapos mong tumakas, sumunod ako sa States because Tamaro tried to end his life. Naiiyak na kwento niya. Bakit po? Tanong ko. Because of depression. Nang dahil sa saging niya noon, napatawa ako ng pagak. Kasi namatay si Maricar. Pahayag ko. Marahan tong umiling-iling. Mas lalo pang nalukot ang mukha ko. Nadepress siya kasi iniwan ka niya. Wow! At siya pa talagang nadepress? Mapanayang sabi ko. May reason siya. Yung reason na ayaw din naman niyang sabihin sa akin. Sumbat ko. Kasi natatakot siya. Gate niya. Lalong kumunot ang noo ko. Natatakot? Saan? Mula sa pagiging tensyonado, kumalma na ito. Wala akong karapatang sabihin sa iyo ang bagay na yan. Mas mabuti pa siguro kay Tamara mo na lang malaman. Mahinahong sabi pa niya. Gusto niyang patawarin ko siya. Gusto niya bumalik ako sa kanya. Gusto niya magtiwala ako ulit pero ngayon pa lang may hindi na siya sinasabi sa akin. Giit ko. Di siya nakapagsalita. Pasensya na po kayo, may trabaho pa po ako. Paalam ko. Marahan siyang tumango. Malayong malayo siya sa nagkulong sa akin dati at balak pang ilayong anak ko. Pasensya na't naabala kita pero sana pag-isipan mo. Hanggang ngayon wala pa rin akong maintindihan. Kaya naman kahit nakauwi na kinausap ko pa rin si Mariposa. Papatawarin mo na agad. Singhal niya mula sa kabilang linya. May sinabi ba ako? Kasi sa parang pagkukwento mo parang awang-awa ka. Sagot niya sa akin. Marahan akong umiling. Nabigla lang ako. Naputol ang pakikipagkwentuhan ko dito na makarinig ako ng sigaw mula sa living room. Sa takot, mabilis ako nagpaalam kay Mariposa at tumakbo pababa. Napahawak ako sa aking dibdib na makita kong si Sir Hendrix iyon. Hawak niyang aking anak at basa ang kanyang damit. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya sa akin. Nabasa siya ng ihi ng anak ko. Baby Tristan? Natatawang tawag ko dito dahil sa ginawa niya kay Sir Hendrix. Grabe tong anak mo. Muntik na sa mukha ko Kwento niya. Agad kong kinuha ang aking anak. Baby, bakit mo nihian si Sir Hendrix? Natatawang pagkausap ko dito.
Para naman nakaintindi ang anak ko at tinawanan ako. Nahiya ako bumaling kay Sir Hendrix. Sorry po sir, mas lalo itong sumimangon. Hendrix na lang sabi. Pagtatama niya na may kasama pang pag-irap. Kaagad ako nagpaalam dito na papalitan ko muna si Tristan dahil basang-basa na rin to. May dala siyang pasalubong para dito. Tangkang kukunin ko na yon ang ilayo niya yon sa akin at nagpresentang siya lang magdadala. Buong akala ko aalis na siya pagkatid niya sa amin sa kwarto pero hindi pa pala. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ko. Nagkibit balikat lang ito at tumupo sa katabing gilid ng kama. Parang ayokong umalis dito. Malumanin na sabi niya. Alam ko namang wala akong karapatan sa'yo kahit kay Tristan pero hindi ko alam kung bakit natatakot ako. Natatakot po kayo? Saan? Tanong ko. Na umalis kayo. Diretsa ang sagot niya. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Ramdam ko rin ang lungkot niya. Bata pa lang ako nasaksiyan ko kung paano mag-away ang parents ko. Sigawan at halos maubos sa mga gamit namin dahil sa batuhan. Naawa ko sa kanya dahil alam ko masyado siyang nasasaktan. Pero kahit ganoon mahal ko silang pareho. Ginawa ko lahat para lang magkabati sila. Minsan nga nagkukunwari pa ako na may sakit para lang tumigil sila at alagaan ako. Nabahala ako na mapansin kong naiiyak na ito. Sir Hendrix? Lumapit ako sa kanya. Karga ko pa rin ang anak ko. Nalagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat. Nagawa pa niyang kunin si Tristan sa akin. Nagdesisyon silang maghiwalay nang di malang iniisip kung paano na ako. Gusto nilang magbagong buhay kaya wala silang sa kanilang gustong isama ako. Isang araw pagkagising ko, mag-isa na lamang ako sa bahay namin. Masyado pa akong bata noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. 3 araw na akong walang kain. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa dumating si Lolo. Kwento niya. Nalingon niya ako. May mali ba sa akin, Angela? Marahang iling ang sinagot ko sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para wag nila akong iwan. Pero iniwan pa rin nila ako. Malungkot na saan pa niya. Nalulungkot ako para kay Sir Hendrix. Naranasan ko rin naman kasi ang naranasan niya. Naramdaman at naiintindihan ko siya. Bata pa lang din ako, wala na si mama sa tabi ko. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan niyang lumayo sa amin para kumita ng pera. Magsasaka man si Papa. Nung una, inuuwian pa niya kami hanggang sa isang araw, hindi na siya bumalik. Ginalingan ko sa school, palagi akong kasama sa stop. Nagsumikap ako para naman matuwa siya pagbalik niya. Napadaing si Hendrix na naging dahilan para mabalik ako sa realidad. Inihian na naman niya ako. Nakangusong baling niya pa sa akin na tinawanan ako. Kayo kasi sir, kinuha niyo pa? Pangaasar ko. Mali ko ba na trip akong ihian ng anak mo? Sagot niya sa akin. Kinuha ko si Tristan at inilapag sa kama para linisan. Habang ginagawa ko yun napatigil ako na bigla na lang maghubad ng damit si Sir Hendrix sa harapan ko. Ano pong ginagawa ninyo? Basang-basa na yung damit mo oh. Natatawang sagot niya. Bakit di ka makatingin dyan ha? Ngayon ka lang ba nakakikita ng abs ha? Pangaasar niya. Di na ako nakasagot na marinig kong pagtawa nito. Minsan hindi ko na rin talaga siya maintindihan. Kanina lang nagdadrama pa kami. Basa din para yung pants ko. Pagpaparinig niya takmang huhubarin yon nang sumigaw na ako. Nagkaroon ng masayang balita kinabukasan nang sabihin sa akin ni Mariposa na natanggap siya at magkakasama na kami sa trabaho. Napakasosyal naman ng uniform. Puna niya. Ginisihan ko na lang siya at niyaya na magtrabaho. Di maalis ang ngiti sa kanyang labi habang nagtatrabaho kami. Angela, may demonyo. May naghahanap sa'yo. Nagmamadaling sabi niya sa akin sa kalagitnaan ng aming ginagawa. Marain ako napapikit. Siguradong si Tamara na naman ito. Ano na naman ba ang kailangan mo? Bungad ko sa kanya. Kahit sinisigawan ko, nginingitian pa rin niya ako. Nagulat ako nang kunin niyang kamay ko at hinila ko. May ipapakita lang ako sa'yo. Laban niya nang magpumiglas ako. May trabaho ako. Giit ko pero hindi niya ako pinansin. Wala akong laban na isakay niya ako sa sasakyan niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero pagod na ako makipaglaban pa. Halos hindi ko nasundan ang biyahe namin. Nagangat na lang ako ng tingin nang huminto kami sa tapat ng isang magara at malaking bahay. Pinagawa ko to para sa atin. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong niya. Pinandilatan ko siya ng mata. At sino nagsabi sa'yong pumapayag na ako? I told you, Angie, gagawa ko ng paraan. Tara, pasok tayo, tingnan mo. Pagbibida pa niya sa akin. Di na ako nagmatigas pa para matapos na. Sumama ako sa kanya, papasok sa loob. Panay ang salita niya tungkol sa plano sa mga parte ng bahay. Di ko pinansin, wala naman akong pakialam. Tara sa taas.
Tingnan mo yung kwarto natin sa yung kay Tristan. Masayang pagyaya niya sa akin. Baka ang ibig mong sabihin, kwarto mo. At kwarto namin ni Tristan. Pagtatama ko sa kanya. Di niya yun pinansin. Kailan ka ba libre? Para makabili na tayo ng mga gamit? Tanong niya. Masyado akong busy. Tamad na sagot ko. Ang totoo, wala naman talaga akong balak. Yayayain ko na sana siyang umuwi na mabigla ako sa lapit naming dalawa nang lingunin ko siya. Parang humintong oras habang nakatitig ako sa mga mata niya. Hindi ko rin maintindihan ang kakaibang magtatambol ang puso ko ngayon. Di ko na kinayang tingin niya at nag-iwas na ako. Tabi nga dyan, pagtabig ko sa kanya pero hindi niya ako hinayaan. Pumayag ka lang, Angie. Gagawin kong lahat. Sisiguraduhin ko na hindi mo to pagsisisihan. Magawa kayang bigyan ni Angela ang pangalawang pagkakataon ni Tamaro? Ano nga kayang dahilan nito bakit nagawa niyang iwan si Angela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.